Una sa lahat, totoo bang ginamit mong pangalan ko? Totoo bang ginamit mong pangalan ko? Opo, Empleyado sir. ko ng Bitag. Opo, sir. Opo, sir. Hindi namin siya empleyado. Hindi namin siya kaano-ano. Hindi ko rin siya kilala. Magkakilala kayo? Sir, inaanak ko siya siya ng kapatid ng tatang ko. Hindi ako inaanak. Sinabi ni tatang yon. Nagpupunta ka sa bahay. Paano si tatang ipatay na eh? Sir, nagpupunta Buhayin mo. sila sa bahay. Ayan po ang anak ko, sir. Malay ko dyan sa anak Ang mo. Wag tawag mo niya na. sa tita ko, mami. Dito, hindi ubra ang siga-siga sa akin. May binabanggit pa siya sa aking ponggol, like this. Kahit yung gobernador namin, kahit siya close friend niya, ganyan-ganyan. Paano? Hindi, sir, sorry Kailan kasi mo mababayaran to? Sir, hindi ko masasagot sa ngayon. Wala So, akong pera. kung wala kang pera, i-demanda mo. Pumunta Oh, ka yun yung sabi ko sa kanya. Sandali, sandali! Shut up! Sorry, sir, kasi... Shut up! Lumapit po ako sa inyong tanggapan upang ma-actionan po ang aking reklamo kay Ginang Myra Principe Siupang. 2021, nagka-problema ako, financial problem. Yun yung pinakauna, kaya niya nabanggit sa akin na konektado po siya dito sa Bitag, na pwede niya daw po akong mailapit. Kaya ako naman po nakumpirma na nagtrabaho siya dito sa Bitag. Meron po siyang Facebook account. Meron pong kaso na nailapit siya na napanood ko doon, na kinukwento niya naman sa akin. Ang nakuha niya sa aking pera noong March 29, 130,000 dahil kailangan niyang piyansahan yung anak niya na nakulong. Ang sabi niya po sa akin, babayaran niya po yung pagkakautang niya na yon kapag po nabenta yung property niya. Nung nagpa-blatter pa lang po ako nung unang araw, sabi po nila, "Nako, si Tulpo yung kalaban mo. Bitag-bitag yan. Baka hindi mo kaya yan." Sa totoo lang po, ang nais ko pong maitulong ng programa sa akin, hindi lang po sa akin, pati sa mga kabarangay ko sa Lulumboy. Nais ko lang din pong mabigyan linaw, Sir Ben, kung talaga pong stop niyo po si Ginang Myra Principe Siupang. Gaya po ng lagi niyang sinasabi sa aming barangay. Para po malinawan din po ang lahat. Okay. Kayo ba'y magkakilala? Hindi po. Paano mo nakilala si Myra? Pinuntahan niya po ako regarding sa lote na nagkataon po na yung lote namin na nabili at ang lote niya magkatapat kasi binibenta po ng kabuuan ang nasabing compound. Later on, napag-alaman ko na hindi po pala ganun kadali yung sinasabi niya sa akin nung time na yon. So ano ba nangyari ngayon sa reklamo niyo? Kayo ba'y nagkaayos or anything? Unang paghaharap, hindi po ako nakarating sa Okay. barangay because hindi po ako nabigyan ng formal na patawag. Pinatawag po ako ni Kapitan para magpaliwanag kung bakit. Pinaliwanag ko po na wala akong natanggap na patawag. Tawag na sinasabi po nila, 9:30 in the night. Hindi ko na po ina-expect. 9:30 in the night? Opo, hindi ko na po ina-expect na... Hindi na oras ng trabaho yun? Opo, Sir Okay. Ben. Sigurado ka? Opo, sir. Baka naman... Nakalag po pagayan ng sa ano. cellphone ko. 9:30 pinatawag Opo. ka. Pagpasado alas 9 ng gabi, hindi ka na nga pwedeng tumawag sa kaibigan mo, bibigyan mo ng privacy yun. Opo, sir. Sa batas po natin, kung talagang susundin, kahit kakilala mo, kung may trabaho, hindi ka na pwedeng tumawag sa oras ng gabi, alas 9. So gusto mong sabihin, niluto ka ni barangay? Wala po ako, sir, sinasabi. go. Bakit Kasi parang- po, ang sabi po ng barangay, Na? on process pa naman daw po yung hearing namin dun sa kaso. Ano bang meron sa barangay? Parang hindi naman hukuman, para pag-ayusin lang kayo. Masyadong ginagawang komplikado itong mga trabaho na ito. Hindi naman Ang totoo, ang barangay, gagawa ng paraan na kayo magkaayos. Yun po dapat. Kasi kung hindi talaga kayo magkaayos at hindi talaga pwede mag-ayos, pwede kang magdediretso ng sinasabing direct filing, certificate to file action. Alam ng barangay yan. Sa mga sinasabi mo, parang lumalabas, parang tinatabla ka ng barangay. Ayoko pong magsalita Well, ng kung ayaw mo ganun, magsalita, Sir Ben. patawag alas 9:30 ng gabi. Opo. Oras ng tulog na yun eh. Okay? Hindi ko po talaga So, nasusunod. pagkatapos yung pangalawang patawag, ano? Ayun po, nagpaliwanag po ako bakit. Hindi, ano yung pangalawang patawag? Anong oras? Dumating po siya, 7 p.m. po yung schedule 7 namin. p.m. Opo. Okay, Dumating sisipag ng mga siya. tao. Okay, sunod ng patawag. Hindi na naman po siya dumating. Kami po Anong oras ka nagdoon. dumating ng patawag? 7 din po, 7 sir. ng gabi. Sa Opo, barangay yun po yung Lulumboy. schedule. Okay, sige, debale, okay. Ngayon naman, Myra, ano bang problema rito? Parang medyo inarereklamo ka at nakikita ka namin dito. Most of the time, ako nakikita ko yung mga reklamo, mga pictures natin dyan.
Ano ba ang reklamo ganito sa'yo? po yun. Sige, aayusin mo na ba? Ngayon Yan, nandito ginagawa na po kayo. ng paraan po talaga. Kasi sir, ganito. Tama po yung sabi niya, hindi kami magkakalala. Okay. Pero po, nung namatay si Tatang, nag-usap-usap po kaming magpipinsan. Sinabi nila ako na ibibenta na po ang lote. Siya po, ang kahangga ko po, katapat ko, yung pong pinakadaan na 620 square meter, nakatitle po sa pangalan ng Tatang ko. Ngayon, ang sabi ko sa mga pinsan ko, kung bibilin yan, paano yung daanan nung sa kabila? Kailangan ipaalam natin kasi po lago may lahatan daw po. So nagtanong ako sa Ate Carol ko, saan nakatira yung nakabili dyan, ate? Totoo pong nagpunta ako sa kanila sa Sir Ben, pero wala pang utang ang nangyayari. Naging magkaibigan kami, nagkaka-chat po kami. So, Sige, miyak ganito po na. ako sa kanya na Okay. ang kailangan ko, 130K. Kasi kako, kinasuhan ng frustrated murder ang anak ko. Mhm. Siya po ang nag-offer, tutulungan ko ang anak mo. Huwag kang mag-alala sa Friday, kasama mo na anak mo. Maayos Sige. tayong nag-usap. O sige po, sir, kailangan ko mailabas ang anak ko, kaya pumayag ako. Ang sabi ko, ipatala natin, i-blatter natin sa bundukan. Doon po siya nakatira, barangay bundukan. Ako po, Lulumboy. Dumulog po kami sa barangay, may blatter po kami, andiyan po sa anak ko yung permado namin, na kami po ay nagkakasundo, na ako po ay pinagkatiwalaan niya ng 130,000 at ibabalik ang pera pag nabenta ang lote na nasa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Ngayon po, pirmado po namin yon. Nagkakausap pa rin po kami, nagkaka-chat. Siguro mga 2 linggo, 3 linggo, kailangan pa operahan ng biyanan mo. Sabi niya, o sis, kailangan ko ng pera, ganun, gawa mo ng parang kasi alahas ng mister ko yon. Ang sabi ko po sa kanya, sa ngayon, wala akong pera. Sir, wala kami pinag-usapan na titulo or what. Nung nasa barangay na po, yun ang gusto nila, hawakan yung titulo. Hinihingi po nila sa akin, hindi po ako sumasagot. Sinong sila? Siya po at ang mister niya. Ang sabi nila, mali daw ang pagkakatala sa bundukan. Sir, ako na nga po ang nag-insist na ipatala natin dahil hindi ko po tinatalikuran. Yung hindi naman po ako naka-attend sa patawag, sir, may toxic goiter ang anak ko, nagkataong nasa East Avenue po kami. Dito ko lang po masasabi, nakapost na po kami sa Facebook, si Myra Principe, nangutang ng ganito, ganyan. Si Ivy, nakasuhan ng frustrated murder. Gusto kong magsalta sa barangay. Ang sabi, wag daw pag-usapan. Pero sobra yung nangyari, pati sa Facebook, nakaano kami. Hindi ko itinatuwa, Maria, na nakahiram ako. Ang usapan, pag naibenta. Ngayon po, ang sabi nila, o kunin namin ng titulo, o isanla mo ngayon, o ibenta mo ngayon. Ito naman pong aming barangay, namamagitan, ang sabi nga, ipangako ko daw yung titulo. Sir, hindi. Kasi po, may pirmahan na po kami. Ginagawan ko ng paraan, Marian. Okay, una sa lahat, liwanan natin bago Ay, teka po, sir. Okay, Sorry lang po. sandali muna. Ako yung moderator eh. Opo, sorry Hindi po po. pwede ako parang Opo, ano. opo. Una sa lahat, Bitag. totoo bang ginamit mong pangalan Ayun. ko? Totoo bang ginamit mong pangalan ko na Opo, empleyado sir. ko ng bitag? Opo, sir. Sinabi mo empleyado ko ng bitag? Ay, hindi ganyan, sir. Hindi ganyan, sir. Sinabi niya ba empleyado siya ng Opo, bitag? Sir, hindi ganyan, Okay, sir. sandali. So, So, ano ang dahilan kung kinukwento ba? niya po yun sa akin, sir. So, kinikwento niya. Opo. Na, So, siya po ay dati niyong empleyado at ngayon, konektado pa rin po siya sa inyo. Kayo nga daw po, Sir Ben, gustong-gusto niyo siyang bumalik dito. Siya lang daw po ang ayaw dahil po sa hindi niya po maiwanan ng panganay niyang anak na nag-attempt mag-suicide. Yun po yung storya na sinasabi niya sa akin. okay. Ikaw, sinasabi mo, ginamit niyang pangalan ko dahil nagpapakita siya ng picture na nandito kahit sino pwede magpa-picture. Kahit ikaw, gusto mo, Opo. umaga, hapon, gabi. Wag lang Naintindihan ko naman po yun. Okay, kahit sino, kahit yung fishbowl vendor dyan, pwede kahit sino. Wala akong pinipili, lalo-lalo na pag maliit na mga tao. Kaya kahit saan. Gusto kong maintindihan ninyo lahat, picture to the max, selfie to the max. Pero hindi namin siya empleyado. Hindi namin siya kaano-ano. Siya'y pumupunta lamang para magpa-selfie. Hindi ko rin siya kilala. At para sa akin, nakikita ko mukha niya, hindi ko alam ang kapangalan niya. Ako po'y public figure, nilalapitan, hiningihan ng tulong para sa public service. Wala akong tinatanggihan. So parang iba, feeling artista ako. Hindi ako artista. Totoong tao ako. Ang ayaw ko lang nagagamit ako. So, sa parting to, paano mo, Myra, aayusin tong reklamo niya laban sa'yo? Naniwala siya na ikay empleyado namin. So far, wala kaming empleyadong pangalan niya or hugis at tabas at kanto ng mga mukha niya sa roster ng bitag. Okay, kailan mabibenta ang Opo. property mo? Ang sabi niya po kasi una, sir, siya bibili ng lote ko. Kung may pera ka, sige. Nangutang ka sa kanya, eh, hindi ka naman pala kilala, siguro napautang ka dahil ang pangalan ko ay bitag si Ben Tulfo, okay ka napautang. Tama. Totoo po Sir, yun, Yun, sir. ngayon. Tiwala po. So, itong parte to, ayoko pakial dahil di ako kolektor ng mga utang. Utang na mga yan. Pero ano ba ang reklamo mo laban sa kanya? Ginamit ang pangalan ko, kaya na-denggoy ka, naloko ka, yung bang ibig mo sabihin? Para sa akin po, opo, yun po talaga. May binabanggit pa siya sa aking bonggol, like this, kahit yung gobernador namin, kahit siya close friend niya, ganyan-ganyan.
So, totoo ba ang sinasabi mo na pinipilit umano ni Ben Tulfo ako na si Myra bumalik sa bitag? Yun po ang kwento niya. Sir, Mamatay na ako, Heavy. sir. Opo. Pero ayaw niya Aminin. dahil sa anak niyang di niya May maiwanan. iwanan. Opo, sir. Totoo po yun. Hindi, sir. Ama, kinukuha namin millennial. Sir, pwedeng pakinggan Ang niyo rin kinukuha namin, wala kaming kinukuha ng mga gurachi. Ako lang siguro ang gurang. Pero lahat yan millennial, 21, 22. Ang pinakamatanda sa amin, 45. Ngayon, para sa akin, hindi kami kukuha at magbabakukuha ng mga tao Yes, kasi sir. young generation kami. At yun naman, Myra, Hindi, sir. Pakinggan ako niyo lang pakinggan mo akin. muna ako kasi nilareklamo ka dito. Bakit ako pakikinggan Hindi, sa'yo? bibig- Hindi kita kilala. Kahit sino pwedeng pumunta rito. Hindi, sir. Impress na impress nga ako. Nakulang na lang. Baka sabihin mo, pwede mo akong sabihin, boyfriend mo eh. Hindi, sir. Kung gagamitin mo laman ang mukha ko pagkatapos makakautang ka sa iba, ibang usapan yon. Ngayon, nandito na kayo. At sinasabi, dati kang empleyado ng bitag, konektado ka pa rin, pinipilit ka ni Ben Tulfo. Natatandaan niyo po, sir, yung segment na yung asawa niya namatay sa Taiwan na tinulungan niyo po para may uwi yung Sino ang asawa yun? Tagalulumboy din po yun. Well, Siya kahit sino naman, wala Yun naman nga- kami pinipili. yun nga Kahit po, sa, sir, kahit sa natuklasan Timbuktu, ko. pwede kami tumulong. Yun nga po, Oh. sir, ang natuklasan ko. Pero bakit ang naglaro sa isip ko, bakit every time na may gusto pong lumapit sa inyo, kailangan kasama pa siya. Gawa po siya ng Facebook account. Okay. Lagi pong Okay, nandiyan ano ang ba mukha mga niyo. pictures dyan? Kita mo nga naman, Kita mo nga naman, Since 2009, sir, marami yan. Ha? Ano mga kahit Kaya sino, pwede, ang sir, dami. pakinggan niyo po yung panig ko tungkol dyan sa ano na. Hindi Hindi, ganito po na ginamit, lang. sir. Okay, Sir, ganito. sandali lang po, pagbigyan mo ko. Ang sabi niya, yun nga po, yung may 2 million. Ang sabi ko, lapit tayo kay Bitag. Alam mo yan, Marian. May 2 million. Kasi si Bitag, mahusay sa investigasyon. Oh. Ikumpara mo Totoo ba sa yan? ibang tulpo. Yun po ang sinabi ko, sir. Sir, Hindi ko sinabing, ganito halika po pa, yun. hindi ganun, sir. Sir Ben, Duro-duro pwede po ninyo ba ako. akong magsalita? Sige, magsalita ka siya. Magsalita mo na siya. Sinasabi mo na maayos tayo nag-uusap. Kailan tayo huling nag-usap? Okay. Oh, Sabi ko, anong araw? okay, Marian, Sige. andito rin sa chat natin, Yan isasala lang ko yung... sagutin mo. Hindi, Hindi ko na hindi. matatandaan kasi ko, Marian, Matatandaan mo isasala ko ang yun. cellphone ko. Matatandaan Ang sagot mo yun. mo sa akin, kasi Marian. po, last na nag-usap kami, May 7. Last Okay. message mo, isasanla mo cellphone mo. Nagdadrama ka na naman. Drama ka Tapos, bakit? Lagi naman, di ba? Lahat nga ng pamilya mo, sinisiraan Hindi, mo. sila ang galit ngayon sa'yo. Iba rin Okay, sige, sinasabi sige, mo. sandali. Di ba? Wala Relax na ka tayo lang, doon. mga- Magkakaibigan Hey! Wala kayo doon sa kabilang istasyon. Opo. Okay, teka Naintindihan- muna. Nandiyan po yung baton. Hindi ako yung palabas, hindi ako showbiz. Totoong tawa ko. So, simula ng May 7, nagpatawag sa barangay. Yun po, yung pangalawang patawag na Unang nagka- patawag. Sino nagpatawag sa Bakit sino Ako nagpabarangay? po. Ako po. Ikaw ang nagpabarangay. nagpatawag. Saan Kasi barangay? nga, sa Lulumboy po. Hindi po kasi siya nakikipag-usap, sir. So, sa barangay, unang patawag. Ano na? Sumipot ka. Hindi po, dahil di nila ako binigyan Ako ng po ang patawag. dumating. Siya dumating. Nung pangalawa, dumating Hindi kami ka kasi pareho. doon sa barangay na yun. Ibang barangay ka eh. Opo, okay, sir. Yun so, pa po. pangalawa. Yung pangalawa, dumating kami pareho, hindi din naging okay. Okay. Pangatlo. Yung pangatlo, hindi siya na naman dumating, kami nandoon. Alright. So, ano nangyayari sa pag-usapan? Anong sinabi ng kapitan? Wala pa pong sinasabi si Kapitan dahil ito pa lang pong darating na paghaharap, siya na po ang mag-handle. Ikaw ba may pinanghahawakang kasulatan? Yun lang po sa barangay na siya rin naman po ang nagdikta dun sa... Yung kasulatan ba yan? May kopya ka? Opo, sir, may Xerox ako. May Xerox copy ka, nakablatter sa barangay. Opo. Anong nagtulak sa iyo? Dinamit ba ang pamahala ng bitag dito? Sinabi niya, empleyado siya ng bitag. Simula po nang nilapitan niya ako sa Kailan convers- kanila pitan o umpisa? February 26 po. Sunod-sunod na yon. Lagi na po kasi kaming may conversation. Alright, so yung may conversation. So nakuha tiwala dahil sabihin, empleyado siya ng bitag. Opo, sir. Tapos nagkaroon ka ng kasunduan sa barangay, March 29, na pautangin mo siya kapag nabenta ang lupa, yun, pagkatapos, babayaran siya. Opo. Okay, so hindi niya nabebenta ang lupa. Lagi naman po niya kasi sinasabing may buyer, sir. Kaya nga po niya ako pinuntahan nung February 26. Pero until now, wala naman siyang napuprove na buyer. Ito ang nagsabi, ikaw Okay, bibili. sige. Ganito lang siguro ang sinasabi ko. So anong kailangan pruweba mo na parang paniwalaan mo siya? Wala kasi kaming assurance, sir, sa Ano, kanya. wala ka Hindi Una, talaga. sandali. Opo. March 29, pumirma kayo ng kasunduan. Opo. Sino pumayag ka na pautangan siya kapag nabenta ang lupa? Opo, sir. Paano kapag nabenta ang lupa niya, nagumuho ng mundo? Yun nga po, sir. Pinarmahan mo eh. Kaya nga po, Pinarmahan mo eh. kaya nga po may pagkakamali po ako Okay, doon, sir. sige. Kanong utang niya sa'yo? 130,000 po. 130,000. Ikaw naman, Barangay Fernando Mariano, makinig ka.
Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan, makinig ka. Kung natatakot ka sa akin, matakot ka, lalo-lalo na kapag iniiwasan mo ako. Wala akong pakialam kung sinong kapit mo dyan, kung sinong mayor mo, wala akong pakialam. Pag tumawag na kami sa iyo, pinagkakalob namin karapatan, ikaw bilang ama ng barangay, hindi ka dapat nakatago dyan sa palda kung sinong paldang pinagtataguan mo dyan. Para sa akin, magpakalalaki ka bilang ama ng barangay, residente mo to, hindi mo residente to. Pumirma sa inyo, bakit ikaw pumunta sa barangay niya? Bakit hindi siya pumunta sa iyo? Siya nangangailangan. Dapat siya dinala mo sa barangay mo. Doon po talaga kami, sir, sa barangay namin nagpirmahan. Eh bakit ka nagpa-barangay doon sa Lulumboy? Dahil doon po siya nakatira, sir. Kaya itong si Barangay Mariano, hindi niya alam kung anong gagawin niya eh. Dahil hindi ka naman residente ng barangay. Siya residente ng barangay. Tatablahin ka. So ngayon, para sa akin, ikaw naman, anong gagawin mo rito? Hindi ka ligtas. Gusto ko maintindihan kung talagang may pag-asa ka magbabayad o papangakuan mo lang to. Hindi. Ano? Sir, sabi niya ng una sila bibili. Ako bibili ng lupa mo, sis. May bayar ako. Totoo po yun. Alright. Pero wala po siyang binigay na mga documents para makapag-loan kami sa bangko para makuha yung property niya. Dahil nga from the start, Sandali. Okay, so, paano kung makapag-loan siya sa bangko, ibigay mo yung mga kung ano man dapat, maglo-loan siya sa bangko para mabayaran ka, anong gagawin mo? Ano ang requirements ng bangko para mabili mo? Kasi sabi mo, mangungutang sa maglo-loan bangko. po kami Maglo-loan dapat kayo. talaga. Anong hinihingi ng bangko? yung titulo po. Okay, syempre may titulo siya. Magkano naman ang down payment mo? Magkano kasi babayaran mo sa bangko, mangungutang ka sa bangko, babayaran mo lang siya. Hindi pa po kami makakakuha ng amount unless hindi pa po na-appraise yung property. Oh, bakit? So, in other words, para maka-loan kayo, importante yung appraisal of property. Pumayag ba to? Nung una sabi po niya magsusuporta siya sa documents after. Sandali muna, Wala hindi na. yan ang sagot. Wala na, sir. Pumayag Hindi. ba siya ipa-appraise yung property? Hindi po, sir. Kasi yung property namin katabi ng lote niya ang isa sa Bakit hindi mo lang pwedeng i-appraise doon para makita ng taga-bangko doon sa property mo, yung overlooking, yan ang appraisal mo. Kasi titingnan ng bangko, yung Lahat ng appraisal ng documents. lote mo at lote niya, magkapareho lang yan eh. Hindi naman, bakit may ginto ba sa lupa niya? Makinig ka. Opo, Saka sir. rin, kung gusto mong bilhin ang property, sabihin mo sa bangko, sasama ako sa bangko, tatayo tayo sa property mo, silipin ang property niya, i-appraise, ocular inspection, kung magkaroong appraisal. Malalaman ng bangko kung magkano ang presyo ng mga lupain doon sa lugar at pinakahuling bentahan at yun ang magiging batayan kung magkano. Opo, sir. Yung pinakahuling na benta roon, eto parang real estate broker na ako nito, para sabihin sa inyo kung magkano at makikita yung appraisal, ang bangko mag-appraise ng property nila. Kung ano yung pagkasunduan ninyo, ang bangko magsasabi, oh, tama yung presyo na yun, oh, medyo mataas ang presyo na yan. Hanggat hindi mo nadala yung appraiser ng bangko doon sa property mo, ocular inspection, yung lugar niya, talagang dito kang bilhin para matigil na to. Bilhin mo na. Dati yun, sir. So ngayon, alright. So ngayon, kung dati ganon. So, nag-aantay kang bayaran kanya. Opo. Eh, yung usapan ninyo sa barangay, kung mabibenta. Eh, baka mauna pa nga po akong mawala bago. Ipagdasal mo, wag na lang. Tanong, Hindi, sir, sorry kailan kasi mo mali. mababayaran to? Sir, hindi ko masasagot sa ngayon. Wala So, akong pera sa ngayon. Kung wala kang pera, i-demanda mo. Pumunta Oh, ka yun yung po sabi ko sa kanya. Sandali. Shut up! Sorry, sir, kasi Shut mali up! eh. What I say, shut up! Daldal ka ng daldal eh. Kasi nga, sir, mali. Mga tira na ko mali. Anong mali? Sino mali? Ako mali? Hindi, sir. Yung sinabi No. niya, bitag, hindi. Shut up! Ako nang bahala sa kanya. Shut up! Ganito ang aking sasabihin sa'yo. Unfiltered na ako. Unang-una, ginamit mong pangalan ko eh. Sir, hindi nga, sir. Isa pa. Sir, hindi. Isa pa. Kaya ka nga daw pinautang dahil Hindi, sir. dyan sa mga picture na yan. Ayan po ang anak ko, magkakakilala po ang pamilya namin. Kami lang personal. Magkakilala hindi. kayo? Sir, Hindi inaanak ko siya siya ng kapatid ng tatang ko. Hindi ako inaanak. Sinabi ni tatang yon. Nagpupunta ka Hindi sa ba? bahay. Paano si tatang ipatay na eh? Sir, nagpupunta Buhayin mo. sila sa bahay. Ayan po ang anak ko, sir. Malay ko dyan sa Sir, anak Ang mo. tawag mo. niya sa tita ko, mami. Hey! Tigil! Sabi Masaya ko, siya. tigil! Dito, hindi ubra ang siga-siga sa akin. Ngayon pa lang, nagbibigay na ako ng warning sa lahat na lalapit sa mga tanggapan, gobernador, mayor, congressman, konsehal na magsusulit sa mga istasyon ng pulis, sa mga fire department. Hindi ako nagsusulisit ng anumang bagay. Pag nagpakita ng picture para sa kanilang personal na kapakanan, itawag nyo agad sa amin. Ang dami po naming Facebook pages, tatrabahuin po namin. Pareho naman kayo, pero ikaw, ako'y sasabihin ko sa iyo, hindi po pwede. Malaking mali mo rito. Ikaw, may pagkakamali ka. Hindi ko sinasabing sinasalba kita.
huwag mo lang gagamitin ang aking pangalan. Huwag mong gagamitin ang mga litrato ko dahil yan ay pa-selfie lamang at hindi pwedeng gamitin yan kahit sa anumang personal na bagay. Tuturuan kita. Kumuha ka ng abogado mo. Punta ka doon sa small claim court. Doon, obligahin siya ipatawag ng hukom. Ipakita mo yung kasulatan ninyo. Ipakita mo yung pera na binigay mo at yung lupa mo. Habulin mo siya kung yung lupain na sinasabi niyo kay tatang-tatang. Doon tutulong sa iyo sa small claim court na mag-fill up ng papel. Para nang sa ganun, ipatawag siya. Pag hindi siya sumipot, bibigyan siya ng sinasabing bench warrant. Pag ang hukom na nagpatawag sa barangay, wala yan. Kung may titulo man siyang hinahawakan, ang titulo ng sinasabing tatang niya, magkaroon ng annotation na may utang siya sa iyo. Yun po, sir. So hanggat hindi niya nababayaran ng utang niya, hindi po pwedeng ibenta yung lupa niya kung meron man kasi naka-annotate. Opo, sir. May nakalagay doon na yung utang na yun, hanggat hindi ikaw nababayaran, hindi matutuloy ang kanilang bentahan. Nagets mo ngayon? Naintindihan O ikaw, ko po, sir. naintindihan mo ngayon. Ang public service namin, pag-iimbestiga, kung meron siyang ginawa sa iyo sa Facebook, sa digital, sampahan mo. Ba't ka umatungal dito sa akin? Wala pa kasi nagre-reklamo sa iyo, isa pa lang to. Paano pag pinalutang kong iba? Kung meron man kayong reklamo laban dito sa paggamit ng pangalan ko, lapit! Kung sino man ang gumagamit ng pangalan ko para sa anumang kadahilanan na wala kaming pakialam at ginamit na empleyado siya. Dati, kung nakikilala niyo si Myra, pwede naman kayo lumapit sa amin. Kasi ako, interesado na. Dinamay yung pangalan ko. So, kung kayo po'y nilapitan itong dalawa, kahit sino sa kanilang dalawa, sumbong niyo po sa akin. Wala akong kakampihan. Okay na sa'yo? Okay naman po, sir. Okay na sa inyo? Hindi ka okay? Di wala akong pakialam. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Higit sa sumbungan. Imbestigahan. Anumang reklamo, bibigyan aksyon at solusyon. Nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak. Tulong. Serbisyo. Tatak Tulfo. Pusben Tulfo. #ipabitag mo.